Nasa linya po si Father Jerome Siciliano, ang Executive Secretary ng CBCP Public Affairs Committee. Magandang umaga po, Father Siciliano, sir. Magandang umaga sa iyo, Erwin. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa iyo. I cannot find a word, sir, to describe yung anger, pati ho ako because I'm a Catholic, na ito pong mga tinarget, itong mga wala namang kasalanan sa mundo. Ang only kasalanan, they were there inside the church praying, as part of their love of God, na pag-attend ng misa, pero naging target po nitong karumal-dumal at a very senseless killing, Father Siciliano. Yeah, nalulungkot tayo doon sa pangyayari. Tama yung sinabi mo na wala naman din silang kinalaman, kung ano man yung ipinaglalaban ng mga gumawa ng karumal-dumal na gawain na yan. At malungkot, at syempre ay tayo nababahala. At the same time, tayo ay umaasa na sana mapapanagot kung sino man na may mga kagagawa nito sa likod nito. May mga report po ba kung yung pari natin doon, yung mga church people, yung mga lay ministers, may mga nasugatan, sir? May mga fatalities din, mga sakristan, Father? Wala pa naman tayong napabalitaan kasi ngayon, Erwin, mayroong pagpupulong yung mga obispo. Opo. Pero nung nandito yan sa Manila, yung mga obispo. Pero nung nangyari yan kahapon, bumalik naman kagad yung dating obispo ng Hulo at saka yung naatasan ngayon na maging administrator ng Hulo. So ando doon kagad. Bumalik naman. So sa ngayon ay siguro shock din sila sa mga pangyayari. At syempre ay kinakailangan nilang atupagin din kung ano pang pwede magawa, matulungan. So wala pa naman tayong mga detalye pa na nakukuha. Nagpadala na rin daw po ng statement ang Santo Papa, ang kanyang pakikiramay sa mga namatayan po na mga churchgoers or parishioners ng Mount Carmel Cathedral dyan sa Sulu, Father Jerome? Yung statement mismo ng Santo Papa, wala naman akong nababasa pa. Wala pa naman dito sa akin. Pero kung ganun man, malaking bagay yan na ang pamunuan mismo ng Katolikong simbahan ay nakikisimpatiya, nalulungkot, at at the same time nag-aalay ng panalangin para sa mga tao dyan sa Sulu. May panawagan po ba ang simbahang Katoliko, sir, sa lahat ng grupo, be it terorista o kalaban o ano man dyan na kung maaari wag isama po yung simbahan or yung mga miyembro nito, the lay, the parishioners, kung may mga problema man ang ibang mga nasa labas sa simbahan, may panawagan po ba ang church? Well, very basic naman yan sa ganitong mga pangyayari na hindi naman dapat nadadama yung mga inosenteng tao. At kahit na nga hindi inosente, hindi naman dapat magkaroon na ganito puri ng karahasan. Alam mo, ang buhay naman, sabi natin yan, sagrado yan. Ang nangyari, pati yung lugar, sagrado din yan, pero hindi na ginalang. Kaya ang panawagan namin dito, sana naman, ihinto na yung ganitong mga uri ng karahasan. At kasi hindi lang naman pati infrastruktura ang nasisira, kundi buhay din nawawala. So sana naman nakakapag-isip-isip din yung mga tao na nagbabalak, may mga kung ano man ang kanilang mga agenda. Wag naman sana na makakasira, makakapaminsala. So sana naman mag-usap-usap na lang, sana naman magkaroon ng dialogo, magkaroon ng kumbaga pagsasaayos sa mga bagay-bagay kasi talo dito ang tao Tama. Talo ang tao dito. Father, nakausap ko po si dating Governor Abdul Sakurtan at pinaimbestigahan niya rin ito at sinabi niya ilang paulit-ulit kanina sa interview namin na may pakiramdam siya na meron lang talagang grupo na gustong magkaroon ng lamat ang relasyon ng Muslim at Kristiyano dyan. And tama ho siya and based on my recollection, parang ito yata ang first time na pinasabog yung simbahan na yan, yung Mount Carmel na yan. Dahil ang sinasabi niya ho na nirerespeto naman daw ng mga tausog ang Katolisismo, ang Kristyanismo doon sa kanilang lugar because bagamat ito ay minority pero they respect the religious belief of the Christian brothers and sisters, Father. Okay, magandang mapakinggan yan sa isang Muslim na nagsasalita ng kumbaga pakikiisa, nagsasalita ng magandang sama ng mga Kristiyano at Muslim nang galing na mismo sa kanila.
wag naman sana na mag-escalate pa ito, na maging parang religious war. Opo. Ano yung binabanggit mo na parang meron lang ditong gustong manggulo talaga, no? Merong gustong mag-agitate para talagang yung Kristiyano at Muslim ay magkahiwalay. Tama yung binabanggit mo din na maganda yung samahan nila eh. Ang dami ko na nakakausap din dyan, ano? Opo. Sa Mindanao. Maganda samahan ng mga Kristiyano at saka ng mga Muslim. Opo. So kung meron man, kung totoo man na may gusto dyan na mag-agitate para guluhin ang magandang samahan, sana naman mabahala naman kayo, ano? Ibig sabihin, makonsensya naman kayo. Kasi ang mahalaga naman kasi dito, hindi naman yung reliyon eh. Ang maganda dito, ang mahalaga dito yung pagiging yung pagtrato mo na isang kapatid. Opo. Kapatid mo siya kahit na ano man ang kanyang reliyon. Alright, Father Jerome Ceciliano, maraming salamat, Father. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Maraming salamat din, Elwin.